friendship, welcome po sa aming vlog. Today's video ay gagawa po kami ng masarap na kutsinta. Panoorin niyo po kung paano po kami gumawa ng masarap na kutsinta. Ito po yung best seller namin at ito po yung aking ate, siya po yung gumagawa ng kutsinta. Siya po yung kasama ko. Ngayon po, ipapakita po namin sa inyo ang aming mga ingredients sa aming kutsinta. Ito po yung mga sakap namin sa aming kutsinta. Ito po, mayroon po tayong all-purpose flour. Ayan. Ilang kilo yung all-purpose flour natin? 1 kilo. Ayan. May banais din po. Mayroon po tayong cassava flour, 1 kilo. Ayan po. Pagsama-samahin lang po natin yung ating dry ingredients. Kung gaano karami yung ating all-purpose, ganoon din karami yung ating cassava. Ayan. Ayan. Then, lagay po natin ang ating 1 kilong sugar. 1 kilo. Mayroon po siyang kasamang was. Linagyan ko po siya at white. Then, lagay po natin yung ating sweeter. Powder. Lagay natin ang ganun pagka masamahin. Lagay po natin yung ating salt. Lagyan po natin siya ng konting Yan. at lagyan po natin siya ng tubig, mga friendship. Lagay ko po ng tubig ay 4 or 5 na ganito po. 5 ganito po. Ayan po, salain po natin yung ating kutsinta mixture para po sino po siya. Maging smooth yung ating kutsinta. Ayan. 2 beses po natin siya salain, mga friend. Para makinis po siya. 5 ganito lang po. Kung may pichil po kayong ganito, 5 na ganitong tubig ang ilagay nyo sa 2 kilong kutsinta, 1 kilong all-purpose flour at saka cassava flour. Yan. Ngayon, mga friendship, natapos na po natin salain ng 2 beses yung ating kutsinta mixture. Ngayon naman po maglalagay po tayo ng lye water. Lye water. Ayan po, lagyan po siya natin ng 2 teaspoon. Teaspoon niya kaninin o 1 up. 1 teaspoon. Lagyan po natin siya ng 2 teaspoon. Ayan. Po yung ating texture, mga friendship. Ayan. Para hindi masyadong matigas yung ating kutsinta. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. At dapat hindi siya watery. Ito po, mga friendship, bago po natin ilagay ang ating kutsinta mixture, kailangan po na natin pairan yung ating mga lalagyanan para hindi po dumikit yung ating kutsinta mixture. Yan, pag tinanggal po natin sa lalagyan. Para hindi po tayo mahirapan magtanggal. Konting butter lang po yung ating ilalagay. Hindi na po kami gumamit ng mga molder, yung maliliit. Gumamit po kami ng malalaki kasi ito po ay bibigay po namin sa aming tito. Namatay po yung kanyang asawa. Bibigay po namin yung kutsinta sa kanila para pandagdag sa kanilang ipapakain sa mga tao. Sa mga nakikipaglamay po. Bibigay po kami ng kutsinta sa kanila. Ito po yung best seller namin, mga friendship. Yan. Ito po ay inahanap-hanap po ng aming mga customer. Yung kutsinta po namin. Kasi po napakasarap. Ayan po, mga friendship, nagpapakulo na po kami ng tubig sa ating steamer. Ayan po yung kanyang tubig. Huwag pong masyado maraming tubig, mga friendship, para hindi po pasukin ng tubig yung ating kutsinta mixture. At dapat mahina lang po ang apoy at lagyan ng malinis na towel or puting damit ang ating takip para hindi pasukin ng tubig ang ating kutsinta mixture. Ayan. Maghintay lamang tayo ng konting minuto hanggang sa kumulo ang ating tubig sa ating steamer, tapos ilagay na po natin ang ating kutsinta mixture. Pag kumukulo na po siya.
Po mga friendship, kumukulo na po yung ating tubig sa ating steamer. Ngayon po ilalagay na po natin yung ating kusyenta mixture. Ayan mga friendship, bago natin ilagay sa ating yung ating kusyenta mixture sa ating mga lalagyan. Ayan, aluin muna po natin para hindi po magpantay po yung lasa po ng ating kutsinta. Kasi po pag hindi mo siya hinalo, bumababa po yung ating kasaba at ang ating all-purpose flour. Ayan. Ayan, doon lang muna. Ayan, ayan. Okay na po yan mga friendship. Ayan po. Ayan. Pag nagmamadali po kayo, pwede nyo na lang pong gawin dito sa mga food keeper na ganito mga friendship. Tapos iwahiwahin na lang po natin siya. Kung gusto nyo naman po sa mga bilog-bilog na mga molder, pwede rin po. Kaya lang, dito na po kami naglagay para madali lang po siya. Yan mga friendship, huwag nyo po masyadong kapalan yung ating kutsinta para po Madaling maluto. Madali po siyang maluto. Tansya-tansya lang po yan. Okay na kung ganyan kakapal mga friendship. Yan. Yan po. Yan. May margarine na po yung ating mga molder na ating gagamitin. Ayan. Ayan. Ganyan lang po mga friendship. Pare-pareho lang po yung sukat. Ayan. Yan po mga friendship, ilagay na po natin ang ating kutsinta mixture sa ating steamer. Yan, mahina lang po yung apo mga friendship. Ah, 40 minutes po, maghintay po tayo ng ilang minuto. Mga 40 to 45 minutes po. Yan, hanggang sa maluto ang ating kutsinta. Po yung ating kutsinta. Yan. Okay. Yan po. 45 minutes po ang pag-iintay. Ayan mga friendship, luto na po yung ating kutsinta. Ayan pa po yung isa mga friendship. Ayan. Tapos na po yung 45 minutes. Yan, luto na po ang ating kutsinta. Ayan na po mga friendship, luto na po ang aming kutsinta. Ayan, palalamigin muna namin yan bago namin tanggalin sa lalagyan at slice po namin yan mamaya pag malamig na po siya. At ayan na po ang aming finished product na masarap na kutsinta. Ayan po, maraming pong salamat sa lahat po ng aming mga subscribers at sa lahat po ng sumusuporta sa Kusinera Sister. Thank you very much po. God bless you all.